Live tayo ngayon dito sa impilan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office upang kamustahin itong nilagay ngayon ng nabuwal na lumang dike dyan sa parte ng San Vicente at Banawang. Ito yung mga naapektuhan ng mga barangay dahil sa nabuwal na dike kung saan ito ay parte ng Sinukalan River. At makakasama natin ngayon itong si Sir Zaldi Malit, ang LDRRMO4 ng MDRRMO Calasiao, at ang mga apektado na ngayon na mga nabahang mga lugar o mga barangay dito sa bayan ng Calasiao ay umabot na sa 21. At kamustahin natin ngayon, Bombo Jazz, narito at kasama natin nasa ating tabi si Sir Zaldi. Magandang umaga, Sir Zaldi. Live tayo napapanood at napapakinggan dito sa ating himpilan ng Bombo Radio Dagupan. Bahala, sir, pagbati muna sa ating mga viewers and listeners. Good morning po sa lahat at magandang araw po sa inyo. Yes, sir. Sir, kamustahin na natin itong nangyaring pagbuwan ng isa lumang dike. Ano po ang oras na nangyari ito, sir? Kaninang madaling araw po, sir, nalaman namin na nabuwal po yung lumang dike. Luma po yung na dike doon sa may San Vicente. Nasa 2 to 3 span yung nabuwal at siya yung nagpataas ng tubig baha sa may San Vicente at Barangay Banawang. Yes, sir. So, gaano ngayon kataas yung tubig ngayon? Nandun ba yung mga MDRRMO? Opo, patuloy po tayo nakaka-monitor sa kanila at nakipag-ugnayan na tayo sa mga barangay councils ng dalawang barangay na yun. Kung kailangan na mayroong emergency na gagawing paglikas ay ating gagawin. Samantalang dito sa bayan, yung tubig baha dito ay humuhupa na po paunti-unti. Ngunit doon sa dalawang barangay na siya yung dulo ng Calasiao, dahil nga doon sa pagkasira ng dike, lumalim yung tubig sa kanila. Pero yung tubig na yun, hindi na po yun babalik dito, kundi papuntang Dagupan na po yun. So, malaking epekto ng nabuwal na dike, sir, sa Dagupan din. Opo. Kasi lahat naman po ng tubig manggagaling sa Ordaneta, dadal sa Santa Barbara, then sa Calasiao, then sa Dagupan po. So, talagang catch basin ng Dagupan, so dahil sa Opo. ng buwan na dike. Gaano kataas yung tubig, sir, na ma-apektuhan dun sa Dagupan? As of hindi pa natin masasabi kung gaano kataas yung darating sa Dagupan kasi sa aming information, high tide pa po ngayon. So yung tubig doon sa San Vicente at Banawang, medyo mabagal na pang umaagos. Although malakas doon sa barangay, pero doon sa lalabasan, medyo mabagal pa po. Malakas ba yung ragasasan? Malakas po yung ragasan ng tubig dahil syempre, kumbaga parte lang ng dike yung nabuwal, kaya malakas. So malaking bahagi din. Opo, opo. So ito, sir, sa pag-monitor natin, may inaasahan pang rescue operation sa dalawang barangay. Opo, kaya po na kami nakamonitor dahil baka sakaling magkaroon po ng forced evacuation o may gustong mag-evacuate, naka-ready po tayo, naka-standby po tayo. Sir, may iba tayo, ilan na po yung mga apektadong barangay dito sa Parehas pa rin po, 21 barangays na po ang apektado at mayroon tayong 17,422 families, 66,362 individuals. At doon naman sa ating mga designated barangay evacuation center, mayroon po tayong mga 46 families, 114 individuals. Ganon din sa Latter-day Saints, mayroon po tayong 18 families, 81 individuals. At doon naman sa ating sports complex, mayroon po tayong 260 families, 823 individuals. Sir, sa lagay ng Sinukalan River natin, ano na pong lagay sa current alert? Naka-red alert pa rin po kami, bagaman bumababa, unti-unti na po yung baha. Pero naka-full force pa rin kami dahil hindi natin malalaman pa kung ano magiging epekto ni Bagyong Popong. Kasi paparating din siya, yung kanyang kaulapan, although wala kami sa sentro, yung kanyang kaulapan ay matatamaan ng Pangasinan. So dito, sir, sa bayan ng Calasiao, may mga nasira na po bang mga kabahayan sa inyong tala? Wala pa pong reported, sir, na mga nasirang bahay o kundi yung mga nabahang mga schools, mayroon na po. Mayroon mga partially flooded, mayroon talagang flooded. Mga nasaktang individual, sir? Wala pa naman pong reported, sir. At kung just baka may katanungan ka kay Sir Saldi, go ahead. Ayan, Sir Zaldi, magandang umaga, si Bombo Justin po ito. Matanong lamang po natin, ano po yung mga barangay na masasabi po natin na remarkable, yung mga nararanasan po nilang pagbaha ngayon kasi may mga natatanggap tayong ulat, lagpas tao na yung tubig baha sa ilang mga bayan po, ilang mga barangay po dyan, sir?
Opo, nangunguna dyan po ang Barangay Lumbang, Barangay Talibao, Buod, Banawang, Bunlag, Mancop, Duyong, Poblacion East, Malabago, Lasip, Poblacion West, San Miguel, Cresban, Tinalawan. Pero yung mga ibang barangay na naidagdag sa amin na nabaha, yung mga low-lying areas lang po talaga. Pero mataas naman po yung ibang kabahayan at kanilang kalsada. Sir Zaldi, inaasahan ba na sa mga susunod na araw ay hukupa na yung tubig baha po dyan? O lalo pa pong tataas, Sir Zaldi? Pupupa din sa susunod na araw ba, sir, pupupa na po o tataas? Depende po yan mamaya pag nandito na po yung ulan na dala ni Bagyong Ompong. Kung hindi na tayo makakaramdam pa ng mga malalakas na tag-ulan, sa awa ng Diyos ito'y huhupa na, pahupa na. Okay, go ahead, Bombo Ali. Yes, Bombo Jazz. At Sir Sal, yung mga evacuate natin, nasaan na po sila ngayon? Nandito po ba sila sa regional evacuation? Nandun po sila sa may Kalasyaw Sports Complex po. So okay naman po yung... Okay naman po yung kalagayan nila doon. Sila po'y naaalagaan. At coordination po ni Mayor. Opo, lagi silang naka-monitor, nakiki-coordinate sa amin. Tulad ngayon, kasalukuyan yung pagre-repack nila ng mga reliefs. And baka sa mga susunod na oras, magbigay na rin sila ng relief. Yes, sir. May mga matitigas bang gusto na ayaw pag-evacuate? Ano ginagawa? Marami ding mga matitigas ang ulo, pero kadalasan, paggabi na, tsaka sila tumatawag. May mga nandoon na kami, nandoon na yung mga wasar team namin, ayaw nilang sumakay. Pero pagdating naman ng madaling araw, saka po sila tatawag. Kaya ito po isang aral na po sa mga kasama nating naninirahan dito sa Kalasyaw. Matagal na tayong naninirahan dito. Kabisaduhin po naman natin ang mga sitwasyon na nangyayari sa atin. Huwag na nating hintayin na lumala pa yung baha bago po tayo magpalikas. Siguro mensahe sa ating mga viewers and listeners lang sa tagang Kalasyaw. Opo, tulad ng sinabi ko po, lagi po tayong nakamonitor sana at alamin na natin at dapat at pag-aralan yung mga sitwasyon natin na kung saan alam na natin na lagi tayong binabaha, wag na po tayong magmatigas ng ulo pag kami nagpapa-force evacuate sa inyo. Ganon din, dahil sa San Vicente at Banawang, dahil alam namin na tumataas dyan, kung kailangan po na kayo magpa-evacuate, tumawag lang po kayo sa amin. Ayan, maraming salamat, sir, sa ating mag-init po. Thank you po. Ayan, Bombo Jazz, no, ito yung kabuang interview natin kay Sir Saldi Malit, ang LDRRMO 4 ng MDRRMO Kalasyaw. At ito nga, ay may mga evacuees na sila dito sa gymnasium at patuloy yung pagtugon ng LGU Kalasyaw patungkol dito. Diyan ang ulat dito sa MDRRMO ng Kalasyaw. Ito si Bombo Liberta, kumusta nag-uulat? This is Bombo Radio Philippines, #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!